Magandang umaga at mapagpalang linggo sa ating lahat. At sa lahat ng mga ama na nandito, Happy Father's Day. At I would like to dedicate this scripture to all the fathers present. This is from Proverbs chapter 20, verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Okay po, tayo po ay magdasal. Pagmahal na Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pagpuri. Salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, biyaya at katapatan sa aming mga buhay. Kayo po ang aming Ama na hindi kailanman nagkukulang sa pag-aaruga, paggabay, at pagkalinga. Sa espesyal na araw na ito ng Father's Day, nagpapasalamat kami sa mga ama na inyong pinagkaloob sa aming mga pamilya. Pagpalain ninyo sila ng kalakasan, karunungan, at pananampalataya upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga pinuno at pag-alaga ng kanilang tahanan. Naway maging mabuting halimbawa sila ng inyong pag-ibig, kabutihan at katotohanan. Panginoon, aming pinagdarasal din ang mga pamilyang nawalan ng mga ama, ang mga amang naharap sa mga pagsubok at mga naghahangad ng paggaling sa kanilang kalusugan at kanilang mga pamamahay. Panginoon, yakapin ninyo sila ng inyong pag-ibig at ng inyong kapayapaan. Habang kami ay nagtitipon upang sambahin kayo, ihanda ninyo ang aming mga puso't isipan, naway ang bawat awit, panalangin at pag-aaral ng inyong salita ay maging kalugod-lugod sa inyo. Hayaan ninyo ang inyong banal na espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan upang kami mapalapit sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Maaari na po tayong tumayo at purihin ang ating Panginoon. Happy Father's Day po ulit sa lahat ng mga tatay at sa mga tumatayong tatay. At huwag po natin kakalimutan ang ating Ama sa Langit na may likha ng langit at lupa at tumubos sa ating lahat. Hallelujah. Purihin po natin siya ng may gala sa ating mga puso. May balat, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong
hirap ng puso ay naglalaho. Malawin, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala ng dugo. Awit po ang mga pinagpala. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. O Diyos, Ikaw ang aming kalakasan sa oras ng kahinaan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpagkailanman, Ikaw ang sandigan. Sandigan ko, o kadyang kumpihan ko, o Diyos magpakailangan. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Come on, church! Purihin po natin ating Panginoon. Ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, o siyang tuwihan ko, o Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang
exalt your name, O Lord Jesus. We worship you this morning. We praise your most holy name, O Jesus. Minamahal ka namin, Panginoon. And we want to please you, O Lord. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may ibang
magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago Ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Itaas po natin ang ating mga Kailan may di tinig. magbabago ang kabutihan mo. Pagkat siya ay karapat-dapat, purihin, yan ang pinakamataas na papuri at pagsamba. kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat, oh Jesus. Ika'y mabuti mapagkailan pa. Pagkamat mo'y awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kami agayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y marating sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Kami akayin at iyong dalhin. Lord, ito po ang aming awitin sa iyo. Sa umaga na ito, nais po namin maabot ang iyong puso. na nagsasabi, ika'y manatiling sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasabahin. Hindi mapapago ng pusong ito na awitan ka, mahalin o Hindi magsasawa. hindi magsasabi. Sige po, sambahin po natin ang ating Panginoon. Bawat
Hallelujah. Manatili po tayo sa espiritu ng pagsamba. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi po sa Epeso, walang hanggan ang pagpapasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin sa araw-araw at inihiling na sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, sabi po natin dakilang Ama, na napagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalawalatiang nilan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo na nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kanang presensya ng Diyos Ama. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y taus-pusong sumasamba, nagpapasalamat sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon Hesus, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kami napatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong mga latay kami ay gumaling. Salamat sa kapuspusan ng Espiritu Santo na siyang pumupuspos at nagbibigay sa amin ng kapangyarihan upang magpatagumpay sa aming pamumuhay Kristiyano sa araw-araw. Kami higit naman na nagumpay dahil sa iyo, Panginoong Hesukristo. Tinataas namin ang aming mga kamay sa iyo bilang pagsamba, papuri at pasasalamat. To God be the glory, great things He has done. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. We worship and adore you. Thank you, Lord. Shake hands with one another before you sit down. Thank you, worship team. We are in the presence of the Lord. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipino town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. Childcare and children's church are available during English service. We invite all youth ages 12 to high school senior and college-aged young adults to our Youth Connection. We have Bible study every first and third Monday via Discord. Every second and fourth weekend, we meet in person for fellowship and fun. Please contact Justin Pascua or Sela Arañas for more details or to join our Discord server. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. Every first Friday of the month, Friday night live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. We encourage you to come and be equipped and share the gospel of Jesus Christ in our community. We have 2 opportunities per month. Second Saturday Soul Winning is every second Saturday of the month. We meet at 9 a.m. to be equipped and go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Another monthly opportunity to share the gospel, pray for our neighbors, and work in the Spirit is Healing on the Streets. This is every 4th Saturday of the month. Meet at 9 a.m., then carpool to a nearby location. Contact Sister Tess Caballo for more details on Healing on the Streets. Our live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Good morning, magandang umaga po mga kapatid.
Wow. Ang gwapa nyo this morning. Wow. Well, happy Tatay's Day. Sa mga tatay nandito, welcome. Thank you for joining us online, Sister Tina Batuga, Sister Jolette, Sister Alma, Sister Rosario and family. Sabi niya, good morning, Little Wage family. Happy Father's Day to all. And to those actually acting as fathers in single parents. Sabi niya, a greeting po. This morning, we have very special testimonies na galing from a few various fathers. But before that, I want to welcome po. Meron tayong mga brand new, bagong mga visitors. Visitors po tayo for the first time lang, pero second time, kapamilya na, di ba? So, yun pong kaibigan ni Brother Jesse, si Kuya YG. Visiting us for the first time. Welcome po. Amen. And meron pong nagdaan lang dito sa kapitbahay natin, si Ate Margarita. Good morning. Walk in. Welcome. And isa pa, meron pong tayong bagong ministry. We have every second Saturday, we have second Saturday soul winning. Meron pong every fourth Saturday, we have healing on the streets to spread the gospel. We're also going to our communities. Si Pastor Benny, si Pastor Abel, first time po ba yun? We were able to have an open door with the Better Living Center for Living senior facility in our neighborhood here in historic Filipino town. We were able to minister this week. And meron po tayong bisita, si Mama Fe. Tita Fe. Mama Fe, good morning po. Welcome. Wow. God bless you all. So ito po ang Filipino service at 9 o'clock. So yung English service at 10:30. And ang pong Espanyol, 2:30. Amen? We're going to a few announcements. We have a PhilAm, Filipino-American National Convention in 4 weeks, in July 9th through 11th. And you all invited. A lot of our young people and our young adults will be coming. But certainly, the leadership will be attending as well. You guys are welcome to come. Let me know if you're interested. But in Sacramento. So make it a family trip na lang, huh? And pray for the capital of California and the nations. Amen. As we fellowship with the other PhilAm churches here in the whole U.S., galing sa Hawaii, sa mga East Coast. And so we have a lot of mga kapatid natin all over the nation coming together. Amen? And one more announcement. Congratulations to Alec, yung si bunso natin, ng Liabres. He graduated yung sa UC Davis, di ba? Is it Davis? Na economics degree. He got the bachelor. Come back sa this June 28 ata. Next week, we want to honor the graduates and bless them and commission them for the class of 2026. Amen? We're going to continue on po sa worship service natin through our honor the Lord with our offerings and our giving today. Brother Roy, Papa Roy Ferras, good morning po. Hallelujah. Happy Father's Day po sa lahat. Ang lahat po ba ay pinagpala sa umagang ito? Alam niyo po, ang aking patotoo po, nung dumating po kami dito sa California, 2014, kami ni Mike at ni Agat. Ang nasa isip ko po noon ay magtrabaho ka agad para alam naman po niyo para mabigyan ng support ng aking mga anak. Namasukan po ako bilang isang helper sa handyman sa aking kaibigan. Sabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng $10 per hour. So, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi nakikita ko po yung gastos dito, malaki. So, nung a week po na yon talagang more or less kumita po ako ng 500 talagang upang maging magandang halimbawa sa mga bata. Ipinakita ko na yung pagta-tithes and offering ginawa ko talaga ay nagbigay po ako ng
ng 50 pesos. $50. Napakabuti. After that, alam niyo po yung favor ng Panginoon sa aming pamilya. Talagang hindi ko po siya maipaliwanag. Napakahirap ipaliwanag pag ang Lord ang nagpapala sa atin. Amen. Ang ating Panginoong Kristo po ay tinuruan tayo niyang mag-tithes. Sa verse po na ito, sa Matthew 23 verse 23, sinabi niya po ito sa mga pariseo, sa mga eskriba, siguro mga 3 days bago siya ipako sa krus. Ang sabi niya, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa at pagkain, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat niyang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, ngunit huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang mas mahalagang utos. Ang mga bulag na tag-aakay. Hanggang doon lang po pala. Alam niyo po, sa pagbibigay ng tithes, dapat daw hindi tayo maging hypocrite tayo. Dapat daw, kung tayo nagbibigay ng ating ikapo, pagdating sa labas, kung tayo nagtatrabaho sa kumpanya, siguro yung mga small things, yung mga, wag tayong kukuha ng mga ballpen, bond paper, naalala ko po dati yung ganun. Pagkatapos, kung tayo naman daw po ay boss, wag na po natin aapihin yung ating mga manggagawa. Dapat maging tapat tayo. Kung nagbibigay tayo, dapat mapagbigay tayo sa lahat. Hindi po ba? Yun lang po. Tayo po yung manalangin. Lord, sa prinsipyo po ng pagbibigay, nawa Panginoon bilang Ama ng tahanan, naway maging magandang halimbawa kami, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapagtrabaho ng maayos. At Lord, sa lahat po na nagbibigay dito, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain, O God. Alam ko po, Panginoon, kayo po ang source ng lahat. Lord, lahat po ng aming tinatangkilik, O God, kami po ay steward mo lamang, O Diyos. Kami po ay tagapamahala lamang, O Lord. Kaya po, Panginoon, yung 10%, O God, ay alam ko kulang pa, Panginoon. Kaya, Panginoon, O Diyos, naway maging daluyong kami ng iyong pagkapala sa lahat, O God, bilang Ama. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Naway, patuloy, Panginoon, na mapagpala ang aking mga kapatid, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Magandang araw po, mga kapatid. Ito'y espesyal na araw sa maraming mga tatay ngayon. Sino ang una niyong binati ngayong araw na ama? Ako po yung nasa taas. Hindi ko pa nababati ang aking ama dito sa lupa. Pero ako'y masaya pagkat nabati ko na namin siya kanina umaga. So ako po si Vin Diaz. Kumusta sa inyong lahat? No, I'm just playing with the media team. Ako ay isang miyembro nila na tinuturuan, kaya napakahirap din pala ang kailang gawain. Lalo na pag malikot katulad ni Pastor John. So anyway, Happy Father's Day, Alwin. Salamat sa iyong ginagawa. Can I have my PowerPoint?
just so it will be guided. So ito po yung ang aking sinulat last year sa English service at Tinagalog at para ipatuto sa inyo ang aking naging experience sa buhay bilang ama. So ito yung pinamagatan kong 2 anak, 1 puso. Next slide. Ako po ay pinagpala ng isang anak. Pinagpala ng Diyos ng isang anak. So, 2 taong gulang pa lamang siya nang kailangan kong gawin ang isa sa pinakamahirap na desisyon ng buhay ko. Marahil ay meron din sa inyo katulad niyan na naka-experience nito. Bilang ama na kailangan lumikas. Hindi lang ama, pati mga ina na lumikas para lang sa kanilang mga anak. So, iniwan ko ang aking 2 taon na anak sa Pilipinas, hindi dahil kulang ang pagmamahal ko sa kanya, pero kundi dahil mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. So, mas mahirap pa lang sabihin to dito sa harap pagkat nandyan siya sa likod. So, umalis ako upang mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Ngunit natutunan ko na ang mas mabuti ay hindi laging mas madali. Alam natin sa panahon na yun na yan ang tamang gawin. Pero hindi natin alam kung ano ating mga tatahakin. So ang ibig sabihin nyo na hindi ko siya makikitang lumaki. Siya ay 2 taon gulang nang iniwan ko. Hindi ko makakasama sa kanyang mga kaarawan, sa mga unang bagay na dinaanan sa buhay. Hindi ko siya mayayakap kapag siya'y nasaktan o higit kapag siya'y nasasaktan. So, sa loob ng maraming taon, dala-dala ko ang aking pangarap at pagsisisi sa bawat perang pinapadala ko, sa bawat balikbayan box na pinadadala ko, lakip nito, at umaasa na maramdaman niya ang pagmamahal na hindi kayang maibigay ng aking bisig o ng presensya. So, ngunit may ibang plano ang Diyos. Next slide, please. Sa bansang pinuntahan ko, upang maghanap ng mas magandang buhay, naglagay siya ng isa pang batang aalagaan ko. Isang batang hindi ko kadugo, ngunit kulang din sa pagmamahal ng kanyang sariling ama. Pinakain ko siya, binihisan, inalagaan, samantalang ang sarili kong anak ay nasa malayo. Madalas kong itanong, Panginoon, bakit? Bakit ito nangyayari? At kaulaunan ay naunawaan ko unti-unti na hindi lamang ako pinalaki ng Diyos bilang ama. Ngunit ako'y kanyang hinuhubog. Hinuhubog niya ang aking puso upang matutong magmahal ng mas malalim. Isang anak ang may dugo ko, ang isa naman ay may presensya ko. So, dumating ang araw na sinagot ng Diyos ang aking panalangin, nakapunta sa Amerika ang anak kong naiwan sa Pilipinas. Sa kabila ng mga taon ng pagkakahiwalay at magkaibang simula ng kanilang buhay, naging tunay silang magkapatid. Next slide. Hindi kailangang magkapareho ang dugo, ang sabi ko nga sa kanila. Ang mahalaga ay magkasama kayong nabubuhay at nagmamahalan ng tunay na magkapatid. At yun naman ay isang biyaya sa amin. Talagang magkasundo sila. Kami mag-asawa ang hindi. Dati. So pareho silang nangulila sa pagmamahal ng isang ama. At dito ko napagtanto na hindi talaga ako perpektong ama. Ginamat pa rin ako ng Diyos sa kanilang buhay. At hindi lang isang bata ang pinalaki ko, 2 puso ang hinubog ng Diyos sa pamamagitan ko. At natapwa sa kabilat ng lahat ng aking sakripisyo, sa kabila ng mga taon na pagtatrabaho, paglalaan, pag-aaruga, at pagsakripisyo para sa kanilang kinabukasan. May mga pagkakataon din na maririnig mo na mismo sa kanilang mga labi, sa inyong mga anak na hindi ka tunay na ama. O hindi ka naging sapat na
na mabuting ama. So, sa mga ama, yan, alam natin, masakit yon. Masakit dahil alam mo na ang laban na hindi nila nakita, ang mga luha na palihim mong pinupunasan nang nasa malayo ka, ang mga panalangin, ikaw lamang at ang Diyos ang nakarinig. So, at ang mga sakripisyong ginagawa mo upang magkaroon sila ng mas magandang buhay. So, may mga pagkakataong gusto mong ipaliwanag ang lahat, gusto mong sabihin sa kanilang buong kwento, ngunit natutunan ko na hindi lahat ng sakripisyo ay agad nauunawaan. At marahil iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging ama, ang magmahal kahit hindi ka nauunawaan, ang magbigay kahit walang pasasalamat, at magpatuloy kahit may mga sugat sa iyong mga puso. Next slide. At doon ko nakita ang paghubog ng Panginoon sa akin. One more slide, please. Sapagkat ang pagiging ama ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap sa pagkilala. Ito ay tungkol sa pagpiling magmahal araw-araw kahit mahirap. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil kahit ilang ulit natin hindi siya naunawaan, hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa atin. Kaya kung may aral akong natutunan bilang ama, ito yon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi susukat sa dami ng papuri ng ating natatanggap, kundi sa katapatan nating nagmahal kahit walang kapalit. So natutunan ko na ang pagiging ama ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang iyong naging anak, kung sino ang pinili mong samahan, kung sinong pinili mong mahalin, gabayan. So, madali sa atin ang maging ama, pero mahirap maging tatay. Maraming magbigay ng buhay sa isang bata. Ngunit kailangan ng pagmamahal, kailangan ng sakripisyo, at panahon upang matawag kang tatay. So, mga ama, higit tayo sa mga tagapagbigay ng pangangailangan. Tayo ang mga leader at gabay ng ating tahanan. Gaya ng sinabi ni Joshua 24, versikulo 15. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ito po ay natutunan kong higit kay Pastor Benny. Makikita mo sa kanyang mga gawain ang pagiging hindi lang mahusay, kundi mabuting ama. So, pati sa ating simbahan. So, hindi lamang tayo nagpapalaki ng mga anak, humuhubog tayo ng susunod na henerasyon. Ang ating halimbawa ngayon ay mararamdaman pa ng mga susunod na sanlilahi. So, marami sa atin ang lumaki na walang matibay na gabay ng isang ama. Ngunit ang tulong ng Diyos, maaari nating putulin ang siklo ng pagkukulang. Sabi sa Malakayas 4:6, ibabalik niya ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama. Sa mundong maraming ama ang wala, naghahanap pa rin ng Diyos ng mga lalaking magiging tapat na ama. So, hindi mo kailangan na maging perpekto, hindi natin kailangan, ang kailangan lang natin ay ang maging naroon. Huwag lang mag-iwan ng pera sa inyong mga anak. Mag-iwan ka rin ng alaala, ng oras, ng pagpapahalaga, at pananampalataya, higit sa lahat. So, habang binabalikan ko ang paglalakbay bilang ama, napagtanto ko na may isang dakilang kwento kaysa sa sarili ko. Ang Diyos Ama mismo ang nagsikripisyo para sa atin. Sinabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, hindi lamang siya nagbibigay ng biyaya, ibinigay niya ang kanyang puso, ipinadala niya ang kanyang anak upang iligtas tayo.
maging hanggang kamatayan sa krus. Ito ang pinakadakilang larawan ng pagiging ama, ang magmahal ng walang pag-iimbot at magsakripisyo alang-alang sa iba. So mga ama, wag lamang tayong maging tagapagmana ng DNA o sa ating wika ay magkalat ng ating lahi. Maging tagahubog tayo ng kinabukasan at hindi kailangan ng inyong mga anak na tayo ay maging mayaman. Kailangan niya na ikaw ay totoo at maging naroon sa kanila, maging tapat, maging mapanalangin. Ang mga anak ay kaloob ng Panginoon. Kaya itutok natin ang tamang direksyon ng ating mga anak at ang pinakamahalagang pamana ay hindi kung ano ang iiwan mo para sa inyong mga anak, kundi ang maiiwan natin sa kanilang mga puso. So, maging mga ama ayon sa puso ng Diyos. So, higit sa lahat, maging tunay na tatay. Binabati ko ang mga ama, pati ang mga tumatayong ama, ang mga babaeng naging ama sa kanilang mga anak. Dala ninyo ang aking panalangin at papugay. Mayroon tayong gabay sa pagiging tunay na ama na binigay niya at ang kanyang anak na si Jesus. Salamat po. Maraming salamat, Brother Vin. I'll make this quick. Ako po si Brother Ray. Isa din po akong ama, lolo, at magiging lolo pa sa mga maraming apong darating na biyaya ng Panginoon. Marami po tayong tawag sa ating mga ama. No? Ang tawag ko sa aking ama, tatay. Mahirap lang kami. Yung kalaro ko, tawag niya daddy. Siguro, mayaman sila. Pero hindi na mahalaga yung ating tawag sa ating ama. Ang observation ko sa aking tatay, para siyang yung si Dolphy sa John and Marcia. Pagpasok mo sa bahay, nakadyaryo na yun. May dyaryo, nakaupo sa kusina o minsan sa sala. Siya'y tahimik, hindi nagsasalita. Pero alam ko, ang mga tatay, nagmamasid. Nag-iisip. Calculated ang mga galaw ng mga ama. Very logical. Because they're very protective, ang mga tatay. Yun pong ang experience ko sa aking ama. Ang aking pong tatay ay man of few words lang. Bihira lang magsalita yun. Sasalita yun kapag galit sa iyo. But it's few words. Pero tinitingala ko pong aking ama. Kasi sa bahay, sila po yung parang figure na ating tinitingala. Sila yung parang pinakahaligi, ng tahanan. So, pero ang totoo po, merong struggle ang mga ama, katulad ng binanggit ni Brother Bin. There is struggles, pero ang mga ama hindi nagsasalita. Fathers, they don't talk about struggles most of the time because I guess it's the manly thing. Natapakan mo na yung kuko sa paa eh. Pag tinanong mo, masakit ba? Di. Kaya ko to. Diba? Usually ganun ang mga lalaki. Akala nila sila si Superman. Si Superman, may pag natapat sa kryptonite, anong mangyayari? Manghihina. So this is the reality in life, that fathers face struggles. And sometimes they don't speak it out. Hindi nila sinasabi sa kanilang asawa, sa mga anak, hindi, tahimik lang sila. They carry it along with them. Somehow, I think it's the manly thing. But this is what the word of the Lord says in Psalms 31:24. Be strong and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. Kung tayo po'y umaasa sa Panginoon, ang instruction po ay kailangan magpakalakas tayo. Maging courageous tayo. Paulit-ulit sinasabi sa scripture, Be strong, be courageous. Lalo na sa mga ama. So totoo po itong struggle sa buhay. So if you're a father who is struggling, I know hindi mo sinasabi. Naintindihan po natin yon. Pero
hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. God is not done with you. God is still transforming you. Maybe that's the reason you are in this struggling journey. So, kailangan meron tayong pasensya. No? Hindi bulag ang Panginoon. Ang Panginoon, nakikita niya yung paghihirap natin, yung dinasa natin, nakikita ng Panginoon. Okay, so we have to persevere. Okay? So, kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante, yung tingnan natin yung ating kinabukasan sa Panginoon. Okay? So, bilang ama, ang masasabi ko lang, minsan ang mga anak natin, they set a standard for us. No? Gusto nila perfect ang tatay nila. Gusto nila magaling ang tatay nila. Pues sinasabi ko sa mga anak, ang tatay niyo po ay tao. No? Wala pong perpekto. Ang perpekto lamang ay ang Panginoon. Kaya huwag tayong aasa masyado sa ating magulang, umasa tayo sa Panginoon. Nakasulat na po sa Revelation, tayo po lahat, believers, mga anak ng Panginoon, tayo po ay nagwagi na. Nagwagi na tayo. Wala nang iyakan, wala nang pain. Everything is new. Just like if you are in Christ, you are a new creation. The old things has passed, the new thing has come. So yun pong aking encouragement sa mga tatay ngayong Father's Day. Ang aking pong dalangin ay magpatuloy tayo. Let's keep doing the good works. Have patience and persevere. Ang pagsubok ay temporary lamang. Circumstansya lang yan. Matatapos po yan. Ang promise ng Panginoon, yun ang totoo. Hindi po yun magbabago. Magbago man ang sitwasyon natin sa buhay, ang pangako ng Panginoon sa mga anak niya, hindi po magbabago. So, yun ang pong aking masasabi at magandang araw po sa lahat ng mga ama. Amen. Salamat, Brother Ray. Katulad ni Brother Vince, saka si Brother Ray, tatay din po ako, kaya pwede niyo akong tawaging Father. Father Abel. So, kung magre-research kayo, o kung nakikinig man kayo sa mga sermon ngayon, sa radyo o sa TV, patungkol sa tatay, mayroong iba't ibang uri ng mga tatay. At ayon kay Father Abel, mayroong 6 na inilista ko na klase ng tatay. Nilagay ko lahat sila sa A, kasi Abel eh. So, mayroon yung absent father, kind of father. Ito yung missing in action, unavailable. Maaring namatay, kaya wala na siya, or talagang nandyan siya, pero walang pakialam sa buhay mo. Mayroon naman yung abusive father. Ito yung cruel, toxic. Sarili lang ang iniintindi. Meron naman yung achievement father. So, I put it A. Achievement. Or performance-based father. Very self-explanatory. Ang kanilang iniintindi ay yung kanyang accomplishment. Yung may magagawa siya, yung may, katulad ng sinasabi ni Brother Vince kanina, ay gusto niyang i-provide yung pangailangan yung pamilya, pero ang hindi niya alam, yung iniisip ng anak niya, wala naman si tatay dito. Pero yung tatay, ang isip niya, ginagawa niya lahat yung ginagawa niya para sa pamilya, pero absent siya. I mean, inuuna niya yung kanyang trabaho, achievement. And then, apathetic father. Ano yung apathetic father? Ito yung uninterested. Nandyan siya, pero walang pakialam. Sa birthday mo, wala siya. Sa unang laro mo sa school, wala siya. Sa mga gawa niyo sa school, wala siya. Wala siyang pakialam. Parang wala siya, pero nandoon naman siya. So close, yet too far. Mayroon naman yung antagonistic father. Ano naman tong father na ito? Ito yung tatay na adversarial or hostile na tatay. Ito yung lahat ng sasabihin mo, may negative siyang sasabihin sa'yo. Tay, gusto kong magiging
CPA. Ay anak, ang bubu-bubu mo sa math. Hindi ka pwede dyan. I mean, lahat ng sasabihin mo, mayroon siyang sasabihin negative. Antagonistic na tatay. Mayroon naman yung affirming father. Ito yung tatay na empowering, encouraging. Kahit bubu mo sa math, anak, kayang-kaya mong magiging CPA. Yan po yung nakita ko na uri ng mga tatay. Pero bago ko matapos, dalawa lang po ang nais kong emphasize ngayong umagang ito patungkol sa tatay, na ito po yung aking pinagsusumikapang ginawa at still na ginagawa hanggang ngayon. Yung pong pangunahing duty, ano ba yung duty? Pangunahing tungkulin ng isang father. Ano yon? Sa Deuteronomy chapter 4, ito po ang sabi, basahin ko po hanggang verse 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. First duty ng fatherhood, unang pangunahin ng isang ama ay yung una sa lahat, ibigin ang Diyos. At sa kanyang pag-ibig sa Diyos ay ituro niya ito sa kanyang anak. Yan ang sabi dito. Teach these words which I command you today. Ano yung command na yun? To love God first and foremost with all your heart, and then teach them to your kids. Ang sabi dito ay hindi lang ituro, isulat pa at ikwento pa. Kahit nakaupo, kahit nakatayo, kahit naglalakad, at kahit sa pintuan ng bahay, isabit. Mahalin mo ang Diyos, o maaaring isulat mo, minamahal ko ang Diyos at mahalin mo rin ang Diyos. Pwede po yan. Ito po yung pangunahin na duty natin ng mga tatay. At I'm glad, I'm happy na ang aking mga magulang ay yun po ang kanilang ginawa. At kahit nag-rebuild ako sa aking teenage years, bumalik ako sa mga turo ng aking mga magulang. Natutunan ko na balikan yung landas na kanilang itinuro sa akin. Sapagkat yun po ang turo ng Bible. Train up a child, turuan ng bata sa dapat niyang patutungo, dapat sa landas na dapat niyang pupuntahan, at sa kanyang paglaki, pagtanda ay hindi niya ito tatalikuran. Totoo po yun. Pangalawa, na duty natin ng mga tatay ay nasa Ephesians chapter 5, verse 25 and 26, and then Ephesians chapter 6, verse 1 and 4. Sabi dito, basahin ko po sa New Living Translation sa English. Husbands, love your wives. Pag pinapakinggan, parang ang dali, ano? Husband loves your wife. Kaya ako nga pinakasal dahil love ko eh. Pero parang ang dali. Pero tingnan niyo yung susunod na sabi. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Kaya mo bang ipako sa cross? Alang-alang sa pagmamahal mo sa misis mo? Alam niyo ba si Abraham, ipinagkanulo si Sarah nung sabi nung hari, gusto ko yan ang ganda niya na. Kinuha yung asawa ni Abraham. Kasi sabi niya, sister ko siya. Ipinagkanulo yung asawa. Ang hirap noon, di ba? But of course, God was sovereign. He did not allow, hindi niya hinayaan na galawin yung kanyang misis. At naramdaman din ng hari, pagano, na pinoproteksyonan yung asawa ni Abraham. But anyway, ito po yung pangalawang duty natin mga tatay, na mahalin natin ang ating pamilya. So, first to God, and then to our family. Mahalin ang ating pamilya, ang ating asawa, kahit anuman ang magiging itsura niya. Kailangan pa rin mahalin natin. Ay, asawa natin yan eh. Sa Bible, wala pong
wala pong exemption. Alam niyo, nung papunta ko sa Amerika, nagulat ako kasi naririnig ko yung mga nagdi-divorce. Ang dahilan nila ay incompatibility or mayroon pa, yung kung i-explain mo ay unable to fulfill his or her or irreconcilable differences, mga ganon. Incapacitated, mga ganon. Pero tinan mo, hindi naman incapacitated. Alam sa Bible, walang exemption. Sabi ni Lord, basahin nyo sa Micah, I hate divorce, says the Lord. So, kinamumuhian talaga ng Diyos, kaya walang divorce. Alright, and then sa Ephesians 6, 1-4 ay sabi dito sa verse 4, and you fathers do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. So hindi lang mahalin, but bring them up in the admonition and in the training of the Lord. So, unang duty ng fatherhood ay to God, and then to our family. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. God. Pwede po ba natin tawagin ang mga patay? All the fathers here? Is there another speaker? Dito sa harapan, lahat po ng mga tatay. All the father. Praise the Lord. Our Heavenly Father instructed us to represent Him. We are not perfect, but we have our Heavenly Father. Tatlong bagay po ang napulot ko na nais kong share sa inyo. As a father, nais ng Panginoon na tayo parang priest na nagmi-minister ng spiritual need ng ating mga anak. And then God wants us also to be a prophet that teach, kamukha na sinabi ni Pastor Abel, teach and train our children. So my request all the congregation to just raise your hand toward this wonderful Father. Mighty God, loving Father, we raise our hand to you, our Heavenly Father, who love us so very dearly that you send your only beloved Son, suffer and die on the cross for our salvation, for our healing, for our deliverance. And now, this earthly Father represent you, Heavenly Father, to train up the children, the next generation, in godliness. And Father, we can only do this through your help, Holy Spirit, because you said in your word, it's not by might nor by power, but by the Spirit leading in us, living through us, guiding us, and teaching us. So, blessed Holy Spirit, empower and anoint each and every one of us, earthly Father, to represent our perfect Heavenly Father in words, in action, in deeds, so that our good works will bring glory and honor to your name. Amen. Make us light that shines brightly, giving glory to you, and our life will have a positive influence that will guide and lead the next generation, not only our physical children and grandchildren, but Lord, help us live a legacy of spirituality. We humbly pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy Fathers. God bless you, my friend. Thank you. Thank you. God bless y'all. God bless y'all. Have a great rest of the day. Call your dad. Happy Father's Day. This concludes our Filipino service.